Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 50, talata 1 hanggang 5. Niyakap ni Jose ang kanyang ama at umiiyak na hinagkan. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga manggagamot na imbalsamuhin ang bangkay. Ayon sa kaugalian ng mga Ehipsyo, 40 araw ang ginugol nila sa paggawa nito. 70 araw na nagluksa ang bansang Ehipto. Pagkatapos ng pagluluksa, sinabi ni Jose sa mga kagawad ng paraon, "Pakisabi nga ninyo sa paraon na hiniling ng aking ama bago namatay na doon ko siya ilibing sa libingan na kanyang inihanda sa Kanaan. At aking naipangakong susundin ko ang kanyang bilin. Kaya humihingi ako ng pahintulot na dalhin ko roon ang kanyang bangkay at babalik agad ako pagkatapos." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis, chapter 50, verse 6 to 10. Sumagot ang paraon, "Lumakad ka at ilibing mo ang iyong ama ayon sa iyong pangako sa kanya." Sumama kay Jose para makipaglibing ang lahat ng kagawad ng paraon, ang mga may matataas na katungkulan sa palasyo, at ang mga kilalang mamayan sa buong Ehipto. Kasama rin ni Jose ang kanyang mga kapatid at ang buong sambayanan ng kanyang ama. Ang naiwan lamang sa Goshen ay ang maliliit na bata, mga kawan ng tupa, kambing at baka. May mga nangangabayo at ay may mga sakay na karwahe. Talagang napakarami nila. Pagsapit nila sa giikan na atad na silangan ng Ilog Jordan, huminto muna sila. Nagdao sila roon ng luksang parangal sa yumao. At 7 araw na nagdalamhati roon si Jose. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Aking pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-50 ng Genesis, versikulo 11 hanggang 16. Nasaksihan ng mga taga-Kanaan ang ginawang pagpaparangal na ito, kaya't nasabi nila, "Ganito palang magluksa ang mga taga-Ehipto." Dahil dito'y tinawag na Abel Misraim ang lugar na iyon. Sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang hiling ng kanilang ama. Dinala nila sa Kanaan ang bangkay at doon inilibing sa yungib na nasa kaparangan ng Macpela, silangan ng Mamre, na binili ni Abraham kay Ephron at Heteo. Matapos ilibing ang ama, si Jose nagbalik sa Ehipto, kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglilibing. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, "Paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya?" Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, "Bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo." Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 50, versikulo 17 hanggang 21, tang sabi, "Nakikiusap ako na patawarin mo na ang inyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kaming mga lingkod ng Diyos ng iyong ama." Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. "Kami mga alipin mo," wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, "Huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon naligtas ang marami ngayon. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak." Napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Genesis chapter 50, verse 22 to 26. At si Jose ay tumahan sa Ehipto, siya at ang sangbahayan ng kanyang ama,
At si Jose ay nabuhay ng 110 taon. At nakita ni Jose ang mga anak ni Ephraim hanggang sa 3 salin ng lahi. Ang mga anak ni Maher na anak ni Manases ay pinanganak sa mga tuhod ni Jose. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako'y namamatay, ngunit tunay na dadalawin kayo ng Diyos at dadalhin kayo mula sa lupaing ito hanggang sa lupain na kanyang isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob." At ipinasumpas ni Jose sa mga anak ni Israel na sinasabi, "Tunay na dadalawin kayo ni Diyos at inyong iahon ang aking mga buto mula rito." At gayoy namatay si Jose na may 110 taon at kanilang inimbalsama siya at siya'y nilagay sa isang kabaong sa Ehipto. This is the word of God. Amen.